Sa mga balitang pambansa, iginiit ng Office of the Vice President na fake news ang beach outing daw ni Vice President Sara Duterte matapos ngang hindi sumipot sa pagdinig sa budget hearing. Ayon sa OVP, nasa daan ng bise para makipag-usap sa mga tao tungkol sa mga pangyayari sa bansa. Bago yan, sumulat si VP Sara kay OVP budget sponsor Congressman Zia Alonto Adyong at sinabing ipinauubayan niya na sa Kongreso ang budget ng kanilang tanggapan. Samantala, nakahanda na raw ang 22 articles of impeachment laban kay VP Sara. Yan ay ayon kay dating Senator Antonio Trillanes. May kausap na raw siya sa Kamara para maghain ng impeachment complaint. Ilan daw sa grounds ng impeachment ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, culpable violation of the Constitution at iba pang high crimes. Naniniwala rin daw si Trillanes na makakakuha ng 18 boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. Nakabatay naman sa mga dokumentong ebidensyang magpapatunay na may kinalaman sa Pogo activities ang 7 akusadong sumuko sa National Bureau of Investigation. Sinabi yan ni Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Garcia sa panayam ng programang ito. Winston Casio, anya, sapat na ang mga naturang ebidensya para maihain ang guilty verdict sa mga nasabing sangkot sa Pogo. Dapat din daw mapatunayan ng mga sumukong sangkot na illegal na Pogo na nagamit lang umano ang kanilang mga identity. Bibigyan naman po sila ng karapatang pagkakataon ng husgado para patunayan doon sa kanilang aligasyon na di umano ang kanilang mga identity ay ninakaw lamang. As far as the interagency task group, itong aming trabaho, kami naniniwala sapat po yung ating ebidensya para mabigyan po ng guilty verdict ang mga ito. Yan po ang tinig ni PAOC spokesperson Winston Casio. Samantala, humiling namang mapauwi sa Pilipinas ang higit 1,000 overseas Filipino workers o OFWs sa Lebanon. Sa gitna nga po ng tumitinding tensyon sa pagitan po yan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers DMW na nasa alert level 3 ang sitwasyon sa Lebanon. Ang ibig sabihin, ipinatutupad na ang voluntary repatriation ng mga OFW doon. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat na nasa 500 OFW pa lamang ang napapauwi sa bansa. Wala pa raw ito sa kalahati ng higit 10,000 Pilipinong nasa Lebanon. Marami raw kasing ayaw umuwi dahil sa pinansyal na sitwasyon. Nauna nang tiniyak ng DFA na walang Pilipino na nasaktan o nadamay sa bakbakan. Actually, konti lang ho yan. Tapos kalahati po ho, nag-withdraw. Well, mahirap hong pilitin ang mga Pilipino mag-repatriate. Nung linggo po, kinausap ko po yung mga leader ng Filipino community, yung mga area coordinators namin. Ay unanimous po sila, ayaw nilang umuwi. Yan nga po ang tinig ni Philippine Ambassador to Lebanon, Raymond Balatbat. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.